guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys, alam nyo naman talaga no, na obvious pa sa obvious, itong kanilang drama. Itong kanilang script, maganda nga yung pagkakagawa no? Pero ako lang talaga ay nahihiwagaan at nawiwindang sa putang inang puncher na yan. Alam nyo kung bakit ako nagagalit guys? Kasi, you know what, taxpayer ako. 'Di ba? Tayo yung nagpapasweldo sa mga pulpul na politiko na yan. Makinig ka ba to? Para to sa'yo ha, makinig ka, hayop ka. Tayo yung nagpapasweldo sa mga pulpul na mga politiko na yan, tapos hindi nila ginagawa yung trabaho nila ng maayos. Mantakin nyo guys naniwala siya sa isang dokumento na kahit alam naman nating peke, naniwala siya sa dokumento na yan dahil na naman sa putang inang puncher na yan. Kung yung puncher na yan, ipukpok ko sa ulo mo nang meron kang matutunan, putang ina, 7 days ba naman na agwat para man lang sana nag-review ka sa assignment mo, sa homework mo, hindi mo ginawa. Ang inang yan, tapos kung makaano ka ng pera, 'di ba? Buisit. Hindi man lang ginawa yung kanyang trabaho, wala tayong magagawa guys. Kasi, you know, it's part of the plan na i-demolish, gawa ng black propaganda si President Marcos. Even though kitang-kita naman talaga natin na tapos na dapat yung Senate hearing na yan sa ngayong araw. Alam naman natin na dapat tapos na yan. Ang problema nga lang dito, pinapahaba, ginagawang mas complicated ni Senator Bato de la Rosa. Bakit niya ginagawang complicated? Kasi nga, plano nga nilang demolish itong si President Bongbong Marcos. Nandiyan na si Maricel Soriano, hindi nyo pa tinanong na, uy, gumagamit ka ba kasama si President Marcos doon sa Rockwell? Bakit hindi mo tinanong yan? Tinanong mo lang kung kanya yung unit, sinabi oo. Tapos naibenta niya na noong 2012. Tapos nung tinanong mo kung gumagamit, sinabi niya na itinanggi niya na hindi. So, you know what guys, hindi din natin alam kung nagsasabi na totoo itong si Maricel Soriano, pero yung punto ko dito guys, nandoon na yung Maricel Soriano na yan, jutang ng enamels ka, nandyan na si Maricel Soriano, hindi mo pa tinanong kung gumagamit sila ni President Bongbong Marcos. Sinabi na din sa'yo ng chemistry na yung 2 minutes drug test na yan, you know what guys, diba lagi na lang ini-insist na bakit 2 minutes lang yung droga, yung drug test about sa cocaine test, bakit 2 minutes lang yan, ganyan-ganyan, enamels na yan. Sinabi na nga ng chemistry na kapag lumagpas na ng 2 minutes at no reaction, negative na. Ano pa yung pinuputak ng butsi mong inamuka? Diba? Nandun na yung sagot. Negative na nga noon pa. Nung panahon pa ng eleksyon, Diyos ko po. Pulpul talaga tong hayop na to. Kaya ako guys nang gigigil Kasi pinapasweldohan natin yung mga yan, pero yung trabaho nila, hindi nila magawa ng maayos. Tingnan nyo halatadong merong kinikilingan. Nung sinabi ni Morales, so sige, patawag natin si Duterte. Ano yung sagot niya? Ayoko mapolitika ito. Ayaw mo mapolitika kasi nga kakampi mo si Digong. At alam ko na mahaba pa itong journey na itong plano ninyo. Kasi alam ko guys na this June or July, diba sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, darating na yung time of reckoning. Alam ko natatakot na kayo, nangangatog na yung mga jetlog, yung mga hayop kayo. Diba kaya samot-saring issue, ang ipinupukol nyo sa ating presidente, samot-saring issue, ang ginagawa nyong issue, kahit hindi naman issue, basta meron lang kayong maisisi, meron lang kayong ma-insist na nakasiraan sa ating presidente. Kaya alam nyo guys, yung ko ngayon, alam nyo yung hugot ko. Lumang tugtugin na yan, tinutugtog nyo pa. Nandyan na si Jinggoy, ano yung closing remarks niya, yung final remarks niya. Ito, makinig kayo. Ito yung final remarks niya, ni Jinggoy Estrada. Ay, naku, Diyos ko po. Mr. Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. O, tingnan nyo, bigla silang natahimik. Diba? Ulitin ko, bigla silang natahimik Diyos ko po. Mr. Chair, if I may. Yes, Gwen. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Tingnan nyo, tahimik si Bato.
No reaction. Because I think he kept a copy. Siya siguro nung nag-leak. Anyway, that is my own opinion, ha? And I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. This person Unahin natin muna, Senador. this person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Yan Trial o, Court. binasahan na siya. For in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same Tama. evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. Okay, narinig mo? Sinungaling, puro hearsay. Inumpagan ka na ba to ng statement? Inumpagan ka na ng mga credentials. Diba? Buti pa nga itong si Jinggoy. 7 araw pinag-aralan. Ikaw, jutang dyan ng enamel siyang kalbo ka. Makinis lang yung utak mo, pero makinis lang yung ulo mo, pero pulpul yung utak mo. Hinayo pa ka, hindi mo man lang inaral. Kitang-kita mo naman. Diba na ang daming palusot ni Morales. Nandyan na yung PIDEA. Nandyan na yung mga pinagsabihan ni Morales na ito, mga ano daw to, pero tinatanggi nila, hindi yung totoo. Nandyan na ang daming resource person ang inimbitahan mong hinayo pa ka, pero wala man lang kaming nakuhang sustansya sa'yo. Bagkus, ito yung sabi niya, guys. I cannot. Ewan ko, guys, pero nanggigigil ako dito kay Bato, eh. Ito yung sabi niya. Pakinggan nyo. Objectively, ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng panser na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable at diba? Sinunog niya yung Francia. Sabi niya sa tingin mo, maggagawa-gawa lang si Morales ng papel na ganon. May butas ng puncher yun. Tapos meron pang meron pang tawag doon, facilitator. Basta yun na yun. Yung mahaba na kulay green ba yun na may basta yun. May butas ng puncher, tapos merong mahabang kaya niya nasabing totoo. Jutang ng ginemis ka, sayang lang yung pag-aaral mo sa prestigious school. Ha? Diba sabi mo, nangunguna ka bilang ganito-ganyan, meron kang pangalan, top agent ka, ganyan-ganyan. Tapos, meron bang top agent na pinapaniwalaan yung butas ng puncher? Ha? Yan yung mo, yung source mo kung bakit nasabi mong totoo, itong statement ni Morales, itong papel. Or di kaya sabihin na lang natin na totoo yung papel, pero yung nilalaman, totoo ba? Ha? Sabihin na lang natin na totoo yung papel, pero yung nilalaman, totoo ba? Na hindi mo nga tinanong kung may perma ba dyan ng team leader. Hindi mo nga tinanong kanina bakit walang control number. Hindi mo din tinanong sa kanina na bakit perma lang ni Morales. Masyado mong pinapahaba itong issue na to. Pinapasweldohan ka ba to ng taong bayan, pero hindi mo ginagawa ng maayos yung trabaho mo. Hindi halata na wala kang kinikilingan ba to? Hindi talaga halata. Talaga lang, ha? Talaga lang. Diyos ko po.
Kayo guys, ano yung masasabi ninyo? Eh, kung nakakapag-live lang talaga ako, magkakaroon tayo ng interaction eh. Kaso, mahina talaga yung signal ko dito, kaya pagpasensyahan nyo na ako, hanggang vlog lang muna ako, mag-comment na lang kayo. Baka next month, makapag-live na ako and magkakaroon na tayo ng ng maayos na pag-uusap. Pero okay, pagtiyagaan lang muna natin to, mag-comment lang muna kayo. Pero guys, you know what guys, iniipit talaga ni Senator Bato de la Rosa, niluluto ni Senator Bato de la Rosa itong committee hearing na to. Narinig nyo na nga yung closing remarks, yung final statement ni Jinggoy. Sinumpalpal ka niya na tapos pinipilit mo pa na authenticated itong papel. Sinabihan niya na nga sinungaling si Morales, punto por punto, nagawa mo ba yon? Hindi. Diba? Nung tinatanong nga ni Jinggoy kanina, itong si Morales, na siguro meron kang backer, no? Kasi sa dami ng kaso mo, tapos nakakapasok ka pa sa ahensya ng gobyerno, biglang naghugas kamay si Bato. Pinagtanggol niya. Itong si Morales, yes, I have a proof on that. Gigigil ako. Pakinggan nyo to. Your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali. Rinig nyo? Your Honor, tama po yun. Nagkampihan yung dalawa. Nagkampihan si Bato, tapos nagkampihan si Morales. Tingnan mo, tangina ka Bato, pag tumakbo ka bilang senador next year, hindi ka mananalo, enamels ka. Diba? Ang kapal ng mukha mo para tumakbo bilang senador, tapos yung committee hearing mo, yung ginagawa mong trabaho, hindi naman para sa mamamayang Pilipino. Ano yung ginawa niya sa kaso ni Kibuloy? Niluto niya. Diba? Ano yung ginawa mo ngayon dito? Niluluto mo din. Nilecturean na kayo ni Jinggoy, hindi ka pa nakinig. Inumpagan ka na ng sandamakmak na credential dahil inaral niya ng 7 araw itong kaso na dinirinig sa bayarang committee na yan, allegedly, di ba? Inaral tapos ngayon na binigyan ka ng facts, ay hindi ka maniniwala. Hindi ka maniniwala kasi authenticated yung papel because of the puncher. Itong puncher na ituktok ko sa ulo mong hayop ka. Gigigil ako. Sumasama yung pakiramdam ko, guys. Sumasama. Naasinta ka na eh. Asintado ka na. Bato. Asintado ka na. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Gusto ata nila, guys, alam nyo ha, madalian na lang. Ganito yung gusto nilang mangyari. Kasi alam nyo, this June or July, time of reckoning na. Diba? Kasi, na yan eh, sinabi na ni Trillanes. And itong si Bato, sa first batch, si Digong, posibleng mahuli. Diba? Tapos sa second batch, sila nila Sara, sila ni Bato. Yan yung sabi ni Trillanes. Alam kong natatakot itong si Bato kasi sabi niya ayaw niya makulong kasi gusto niya pang makita yung mga apo niya. Sinabi niya yun. So ngayon nga po guys, syempre ginamit niya yung pagiging senador niya. Lutong-luto nga itong laban na to eh. Ginamit niya yung kapangyarihan niya bilang senador. Ginamit niya yung kapangyarihan ng committee niya para i-demolish. Ano pa ba yung objective nito? I-demolish? Gawa ng black propaganda. Itong si President Marcos. Yun po guys yung totoo. Kitang-kita natin yan. Diba? Pansin nyo guys, yun po yung pinaka-main objective nila. Gusto nilang i-checkmate itong si PBBM. Bakit hindi mo ipatawag si former President Duterte? Natatakot siya kasi sasabihin niya ayaw niyang mapolitika. Kahit gusto niya, ayaw niyang ipatawag. Kanino nang galing yung message na yan? Sabi ni Morales kay President Duterte daw, kay former President Duterte. Yung speech niya doon sa putang ina, saan ba siya nag-speech? Sa Cebu. Diba? Tinanggi niya na hindi niya daw sinabi yun. Gagawing credential ni Morales, itong si former President Duterte, na balibalentong kung mag-isip, kayo ata yung bangag. Napaka-VO mo, Bato, vovo ka, animal.
Kayo yung bangag, kayo yung bobo. Diba? Ginawa niyang credential si Digong, si Digong nga, pabawi-bawi ng statement. Diba? Ginagawa niyo kaming tanga. Alam mo, Boto, sinusweldohan ka ng taong bayan. Yan yung sinasabi ko sa'yo, magpakabait ka. Mag-e-eleksyon na. Ang ginagawa mo sa sarili mo, political suicide. Or baka naman, sacrificial love ka. Diba? Kasi pwedeng mangyari yun, guys. Na isasakripisyo ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang pagiging senador basta maisakatuparan lang na matanggal, maligwak si President Marcos bilang presidente. Kasi may reward din yan si Bato once na mangyari yun at maipalit itong si Sara. Miyembro siya ng PDP. Nababasa nyo ba, guys? Yung ano natin, yung analysis natin, ginagawa yung bobo ang mamamayang Pilipino, Bato. Ginagawa mong tanga ang mamamayang Pilipino. Kung sila kaya mong gawin na tanga, ako hindi. I am only 21 years old, pero taas na akong ipagmamamalaki na hindi ako nabubudol sa peking committee ninyo. Kasi alam ko yung main objective ninyo, character assassination, dito sa ating presidente. Yun eh. Diba? Yun. Kaya wag mo kaming gawing bupols. Wag mo kaming gawing tanga. Minsan ka na nga lang magkaroon ng trabaho, hindi mo pati trabaho ng maayos. Minsan ka na nga lang magpakita ng magaling ka lang talaga sa kalokohan. Inamils to. Buti pa si Jinggoy. May utak, may prinsipyo. Diba? Naamoy agad yung masasama. Itong si Bato, hinuhugasan niya pa ng kamay si Morales eh. Every time na nasusunog si Morales, hinuhugasan niya ng kamay. Diba? Ano yung sabi ng PDEA? Yung sinasabi ni Morales, hindi naman talaga nila nakita. Ina-assume lang ni Morales na totoo. Tapos sasabihin ni Morales na nandun daw sa PDEA, yung papers, kung nandun sa PDEA, bakit hindi nila makita? Ina-assume nila na itong si Morales, gumagawa nga lang ng issue, tapos ngayon sasabihin mo na, hindi, totoo yan, authenticated yan kasi may butas ng puncher, putang ina mo ka. Yung butas ng puncher, kung ituktok ko yan sa ulo mong hayop ka, nang matauhan ka, gigigil ako. Kakawan ako ng goiter nito, kailangan kong mag-relax, guys. Na yung feelings ko. Sumasakit yung ulo ko dito. You know what, guys? Alam niyo, sa totoo lang, ayokong makarinig kayo ng, kasi syempre 21 years old nang nagmumura. Pero dala to, guys, ng sama ng loob. Dala to ng hindi ko na matiis, dala to ng hindi ko na makayanan sa mga ginagawang katarantaduhan nila Bato de la Rosa. Matindi eh. Matindi yung kanilang script, yung kanilang drama, matindi, guys. Sa totoo lang, humahanga ako kung sino man yung director nito, matindi kayo. As in, super tindi ninyo. Half ng mamamayang Pilipino na uuto ninyo. Pero nandito pa rin ako, guys, maninindigan. Iko-correct natin yung tama. Diba? Itong committee ni Bato de la Rosa, halatadong may lagay. Diba? Atak dugto ni Digong eh. Ano pa bang ina-expect natin dyan? Magsasabi ng totoo? Ano pa bang ina-expect natin dyan? Kakampiyan si PBBM? Although dapat wala tayong kakampiyan dyan, pero ano ina-expect natin? Magsasabi ng totoo? Pawang katotohanan lamang ang gagawin ng Senator Bato de la Rosa dito? Ha? Huwag kayong mag-expect ng ganun, guys. Mas mabuti pang manood na lang tayo ng K-drama kaysa sa committee hearing ni Bato de la Rosa. Kasi manggigigil lang tayo. Sasama lang yung loob natin, guys. Kiling na kiling eh. Kaya nga si Senator Jinggoy Estrada umalis na. Kasi paulit-ulit na lang itong si Bato. Paulit-ulit. Unlimited ka? Ha? Unlimited ka ba to? Ang inang to. Minsan ka na nga lang magkautak, hindi mo pa. Ay, naku, Diyos ko po. Ewan ko sa inyo. Let's see. Tingnan natin kung kailan yung susunod na hearing nila. Kala ko ba kaaway mo si Maharlika eh? Bakit hindi mo ipasebpina? Ha? Bakit hindi mo ipatawag? Ang dami pong palang question, bakit hindi mo ipatawag? Ha? Halatadong may niluluto kayo. Alam nyo, guys, matindi nga itong drama nila. Kaaway niya kuno si Maharlika, pero bakit hindi niya ipasabpina? Diba?
Hindi mo hainan ng formal arrest warrant. Gamitin mo yung power mo. Hindi niya magawa, no? Kasi kakampi sila. Diba? Hindi niya magawa kasi nga dikit sila. Hindi niya magawa kasi nga plano na nga ito nila. Diba? Ginagawa niya pa kaming tanga. Ginagawa niya kaming bopuls. Ginagawa niya kaming bobo. Pero hindi naman lahat ng tao mauutunin niyo.